Nagsisimula ang pelikula sa isang lalaking nagngangalang Iguchi na sumasailalim sa kanyang juvenile detention sa isang espesyal na juvenile detention center. Dahil sa kanyang madalas na panggugulo, sa edad na 17, hindi natututo si Iguchi sa kanyang mga pagkakamali at patuloy na nagdudulot ng gulo. Sa kalaunan ay ipinadala siya sa solitary confinement upang pagsilbihan ang kanyang kaparusahan, kung saan siya ay patuloy na nagtitiklop ng 1,000 na papel na lalong nagpapastress sa kanya. Makalipas ang 6 na buwan, lumabas na si Iguchi sa detention center kung saan sinabihan siya ng gatekeeper na huwag nang makisali muli sa gulo. Pagkatapos may 2 binata na dumaan at nagsimulang pagtawanan si Iguchi dahil kalalabas lang niya sa detention center. At tinawag siyang basura at nais na makipaglaban sa kanya. Dahil dito si Iguchi ay labis na nagalit kaya nagpasya siyang umatake kahit kakalabas lang niya. Makalipas ang 3 buwan ay bumalik ulit si Iguchi sa kulungan at binalaan ulit siya ng gatekeeper tungkol sa gulo. Sa ibang pagkakataon sa isang restaurant, nandoon si Ishido na nagsisilbing pinuno ng Juvenile Crime Police Supervision ay nakipagkita kay Uncle Kim at Mrs. Kim. Lumalabas na pumayag silang maging guardians ni Iguchi sa panahon ng kanyang probationary period sa labas ng juvenile detention. At si Iguchi ay magtatrabaho bilang isang waiter sa restaurant at parehong tutulungan siya nina Uncle Kim at Mrs. Kim sa panahon ng kanyang paggaling. Sila ang gumagabay sa kanya na sundin ang batas at ilayo siya sa anumang gulo na maaaring magpabalik sa kanya sa detention. Bago umalis si Ishido ay nagbabala kay Iguchi na huwag magdulot ng anumang problema sa lungsod. Pinayuhan niya si Iguchi na lumayo sa gang at huwag sumakay ng motorsiklo at laging maging mapagpakumbaba. Kung marinig muli ni Ishido na nagdudulot ng gulo muli si Iguchi, ibabalik muli siya sa detention. Sa ilang sandali nang si Iguchi ay nasa convenience store para bumili ng sigarilyo. Nakita niya ang isang Kawasaki FX na motorsiklo na nakaparada sa malapit. Nang hindi sinasadya ay nagustuhan ni Iguchi ang motorsiklo. Dahil ito ang matagal na niyang gusto, ngunit nagalit ang may-ari ng motorsiklo na si Abe nang makita niyang hinawakan ni Iguchi ang kanyang motor. Kaya gusto ni Abe na labanan si Iguchi, noong una ay natukso si Iguchi na tanggapin ang hamon. Ngunit naalala niya kung gaano kabait si Uncle Kim sa kanya. Pumayag si Uncle Kim na manatili sa kanya si Iguchi pagkalabas niya sa juvenile detention. Kaya iminungkahi ni Iguchi kay Abi na ayusin nila ang kanilang pagtatalo sa likod ng convenience store kung saan walang makakakita sa kanila. Nagulat si Abe matapos tanggapin ni Iguchi ang hamon at naisip na maaaring hindi taga roon si Iguchi. Pagkatapos noon ay nagmungkahi si Abe ng taya na nagsasabing ibibigay niya ang lahat ng kanyang sigarilyo kung matalo siya ni Iguchi sa isang one-on-one. Nang marinig ito ni Iguchi mas lalo siyang na-excite pero ngunit sumo wrestling lang ang gusto niyang gawin. Dahil gusto niyang tuparin ang pangako niya kay Ishido. Nagulat si Abe sa request nito pero hindi niya ito pinansin at nagpumilit pa rin. At pinaglalaban nila ang kanyang paraan. Pagkatapos ng ilang sandali ay napagtanto ni Abe na si Iguchi ay magaling sa sumo wrestling. Nagawa ni Iguchi na manalo sa sumo wrestling match. Gaya ng kanyang ipinangako na ibinigay ni Abe kay Iguchi ang lahat ng kanyang sigarilyo. Pagkatapos ng kanyang pagkatalo, si Abe ay nagpakilala kay Iguchi bilang vice chairman ng isang gang. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Abe na panatilihing lihim ang kanyang pagkatalo. Bilang kapalit ay nagpakilala rin si Iguchi at sinabing bahagi siya ng Tokyo Kumai Outlaw Gang mula sa Chiba. Kasalukuyang nasa probasyon siya sa lungsod pagkatapos makalabas sa juvenile detention at nagtatrabaho siya sa isang restaurant. Ilang sandali lamang nagsimulang magsabi si Abe kay Iguchi tungkol sa kanyang gang na nagsasabing mayroon itong humigit kumulang 100 na miyembro. Isang lalaking nagngangalang Tansawa ang kanilang pinuno at napakalakas na fighter. At ang pangalawang pinuno ng gang ay sina Taguchi, Keiji, Kigo. At ang kanilang bagong membro ay sina Shogo at Ryu, na talagang magaling makipaglaban. Nang marinig ni Iguchi ang lahat ng ito tuwang-tuwa dahil napagtanto niyang maraming matitigas na tao ang katulad niya sa lungsod na ito. Ngunit dahil nasa probisyon siya ay alam ni Iguchi na hindi siya maaaring makipag-away sa ngayon. Nagulat si Abe at hindi naniniwala na si Iguchi ay mahina at ayaw niyang labanan sila. Pagkatapos noon inimbitahan ni Iguchi si Abe sa restaurant ni Uncle Kim. Ngunit hindi nangako si Abe na pupunta siya. Kinabukasan nagulat si Iguchi na makita si Abe sa restaurant ni Uncle Kim. Dahil hindi inaasahan ni Iguchi na pupunta si Abe. Sa pagkakataong iyon ay sinabi ni Abe na nagkataon lang na tumigil siya para kumain. Habang nag-uusap sila may nakita silang balita sa TV tungkol sa isang aksidente sa sasakyan. Kung saan namatay ang driver, ayon sa mga pulis na humahawak sa aksidente, ilang iligal na droga ang natagpuan sa kotse. Nang makita ang balita si Abe ay hindi nagulat dahil pinaghihinalaang ito ay gawa ng isang gang na tinatawag na Bakuragan. Isang grupo ng mga teenager na kasangkot sa mga aktibidad na katulad ng sa isang kriminal na gang.
Samantala sa isang nightclub ang Bakuragan Gang ay nakipagpulong sa lahat ng mga miyembro nito upang pag-usapan ang kanilang mga aktibidad sa droga. Nakikita nila ang kasalukuyang humihina na ekonomiya ng lungsod. Nakita nilang mas madaling udyukan ang mga tao na umasa sa droga. Ang Bakuragan Gang ay pinamumunuan ng tatlong magkakapatid na si Kazumasa, na pinakamatanda at Koji at ang pinakabata na si Kenzo. Hindi nagtagal ay nagpakita ang isa pang gang na tinatawag na neighborhood na pinamumunuan ni Hiroka. Kasama ang isang miyembro ng Bakuragan Gang na nabugbog ng husto. Si Hiroka ay nagsabi na sinira nito ang kanyang sasakyan at gusto niya ng 1,000,000 yen para mabayaran ang mga repair at medical bill. Nang walang pag-aalinlangan ibinigay ni Kazumasa ang pera kay Hiroka. Saka nag-alok si Kazumasa na magdagdag ng 1,000,000 yen kay Hiroka kung kaya niyang talunin si Kazumasa sa one-on-one na laban. Gayunpaman kung matalo si Hiroka sa laban magbabayad siya ng 2,000,000 na yen. Si Hiroka ay nasa sabik sa hamon dahil minamaliit niya si Kazumasa. Sa kasamaang palad na talo si Hiroka sa laban at kailangang magbayad ng 2,000,000 yen kaagad. Gayunpaman si Hiroka ay makakaya lamang na magbayad ng 1,000,000 yen kaya binigyan ni Kazumasa ng kaluwagan ang neighborhood gang na may isang kondisyon. Sa kabilang banda ay papunta na si Iguchi sa restaurant pagkatapos bumili ng mga grocery. Subalit nakita niya si Abe na patungo sana sa kanyang barkada sa bowling alley. Si Abe sa kaniyaya si Iguchi na sumama at panoorin at kilalanin ang kanyang barkada. Sa daan na sinabi ni Abe kay Iguchi ang tungkol sa isang nakaraang away na kinasasangkutan ng 4 na malalaking gang sa lugar. Sa huli ay natapos ang malaking away na maraming tao ang nasaktan. Kaya nagpa siya ang 4 na gang na pumirma sa isang non-aggression PCT para maiwasang maulit ang ganitong digmaan sa hinaharap. Nang makarating sila sa bowling alley ay hindi nagustuhan ng ilang miyembro ng gang na nandoon si Iguchi. Dahil inaakala nilang mahina ito para tumambay sa kanila at patuloy na nilalait. Pagkatapos noon ay si Tansawa ang pinuno ng gang ay nagpakita at nagpakilala kay Iguchi. Ngunit nagalit si Iguchi sa kanilang pakikitungo sa kanya. Nakalimutan niya ang tungkol sa pagiging nasa probisyon siya at sinubukan silang hamanin. Subalit sinubukan ng isang babae na nagngangalang Chihiro na nagtatrabaho doon na pakalmayan ang mga bagay-bagay. Nakakagulat na ang mga miyembro ng gang ay iginagalang siya kahit na si Tansawa. Ngunit si Iguchi na galit kay Chihiro dahil sa pagsali sa laban ng mga lalaki. Nang marinig ito ni Chihiro ay nadismaya siya at sinabing hindi niya gusto ang mga gangster at dahil hindi pinapansin ang nararamdaman ng iba. Sinabi ni Chihiro na maaari silang lumaban kung gusto nila, ngunit tatawag agad siya ng pulis. Sa huli ay sumuko na si Iguchi dahil ayaw na niyang bumalik sa kulungan. Kaya sinabihan ni Tansawa ang lahat na umuwi na sila. Sa pag-uwi sinabi ni Abe kay Iguchi na ang pangalan ng babae ay Chihiro at siya ay nagtrabaho ng part-time sa bowling alley. Saka si Chihiro ay ang nakababatang kapatid na babae ng ika-5 henerasyon ng isang gang. Si Chihiro ay nagsimulang magtrabaho sa bowling alley 6 na buwan pagkatapos ng digmaan at determinado siyang itigil ang lahat ng anyo ng karahasan sa lungsod. Pagkaraan ng mga araw si Iguchi kasama si Shogo at Keiji. Sinabi ni Shogo kay Keiji na nagsimulang salakayin ng gang ang ilan sa mga nakababatang miyembro ng kabilang gang gamit ang karahasan na sobra-sobra. Pagkatapos noon ay nagbigay si Shogo kay Iguchi ng ilang impormasyon tungkol sa Kalabang Gang. Kung saan ang gang ay tinatakbo ng 3 magkakapatid simula sa bunsong si Kinzo na nasiyahan sa pakikipaglaban gamit ang isang chain link wrench. Pagkatapos ang kanilang pangalawang kapatid na si Koji na malaki at malakas. Nakita ng kanilang panganay na kapatid na si Kazumasa ang gang bilang isang paraan upang makuha ang kanyang nais. Gusto nilang gumawa ng mga bagay tulad ng pagbebenta ng droga at paggawa ng mga iligal na bagay. Tulad ng mga sex tape at makontrol ang krimen sa lungsod. Bukod pa doon ay mayroon ding mga chismis na may napatay si Kazumasa sa nakaraan sa panahon ng pakikipaglaban sa droga. Hindi nagtagal matapos magkita ang gang sa bowling alley para pag-usapan ang seryosong problemang ito. Nag-alala sila dahil ang kalaban na gang ay nakakuha ng mas maraming miyembro habang sila ay nawalan pagkatapos ng mga pag-atake. Habang si Iguchi ay natagpuan si Chihiro na nagdadasal sa lokasyon kung saan namatay ang kanyang kuya. Alam ni Iguchi ang tungkol sa nangyari at nalungkot din. Si Chihiro pagkatapos ay isiniwalat na kaarawan ng kanyang kapatid noong araw na iyon. Hindi niya siya binigyan ng bulaklak noong siya ay buhay pa. Ngunit ngayon ay naramdaman niyang kailangan niyang mag-alay ng mga bulaklak sa kanyang alaala. Sinabi ni Chihiro na sana ay tumigil na ang lungsod sa pagiging marahas at napag-usapan kung gaano kawalang kwenta ang mga tao na mamatay sa mga away. Sabi niya kahit na ang mga tao ay tulad ni Iguchi na nakikita bilang pasaway na mamatay ay magiging malungkot pa rin ang lahat. Ilang sandali matapos ang Kalabang Gang ay dumating sa bowling alley upang makipagkita sa mga pinuno ng isang gang. Nang makita sila ni Chihiro sinubukan niyang pigilan ang isang away na mangyari. Ngunit sinampal siya ni Kazumasa, nagalit si Iguchi at gusto niyang manlaban pero hinampos siya ni Kenzo sa ulo gamit ang kanyang sandata.
Dahilan para dumogo ang ulo ni Iguchi, kahit na inatake siya hindi agad nakalaban si Iguchi. Dahil naalala niya ang mga salita ni Chihiro na ayaw na niyang makakita ng labanan doon. Pagkatapos nagtanong si Tanzawa kung bakit naparito ang Bakuragan Gang at naghinala si Kazumasa na gustong tapusin ni Kazumasa silang lahat. Para mas maging makapangyarihan siya sa mga gang ng lungsod. Ngunit sinabi ni Kazumasa na hindi siya interesado sa anumang bagay na hindi siya makikinabang. Sinabi niya na nakatuon lang siya sa kanyang negosyo lalo na sa pagbebenta ng droga sa lugar. Gayunpaman sa presensya ng kanilang gang dito ay hindi sila malayang makagalaw sa lugar na ito dahil alam nila ang tunay nilang intensyon. Nagpasya si Tanzawa na hindi niya hahayaang guluhin ang kapayapaan sa lugar na ito at nangakong aalisin sila sa tamang oras. Kinabukasan tinuruan ni Uncle Kim si Iguchi kung paano magluto ng masasarap na ulam sa restaurant. Pagkatapos ay nagkwento si Uncle Kim kung paano niya sinimulan ang restaurant. Dahil mahilig siyang kumain ng yakaniko ng libre, pero napagtanto niya kung paano mahalaga ang paghiwa ng karne ng tama para maging masarap ang lasa. Nakita din ni Uncle Kim kung paano nasiyahan ang mga customer sa kanyang pagluluto. Kaya nagpasya siyang protektahan ang kanyang asawa sa pamamagitan ng paggawa ng yakaniko. Si Uncle Kim ay nagbahagi rin ng ilang payo na nagsasabing alam niyang may mga pagkakamali siya. Ngunit naniniwala pa rin siya sa kanya. Sinabihan niya si Iguchi na protektahan ang mahalaga sa kanya. Pagkaraan ay dumating si Mrs. Kim sa kusina at sinabi kay Iguchi na si Tanzawa ay naparito. Natuwa si Mrs. Kim kay Iguchi dahil marami na siyang kaibigan sa lungsod kaya nag-alok siya ng isang libreng pagkain. Ngunit ang kanilang pag-uusap ay naabala ng isang customer na sumigaw para sa kanilang bill. Parang minamaliit nila si Iguchi at Tanzawa na parang hindi nag-aral. Ngunit namagitan si Mrs. Kim para maiwasan ang anumang gulo. Pagkalabas sa restaurant ay nakipag-away si Tanzawa sa tatlong customer sa labas. Maya-maya ay hinintay ni Tanzawa si Iguchi na matapos ang kanyang trabaho at pagkatapos ay niyaya siyang mamasyal sa tabi ng dagat. Habang nasa biyahe sinubukan ni Tanzawa na kumbonsihin si Iguchi na sumali sa kanilang gang. Dahil baka maging target si Iguchi ng Kalabang Gang. Dahil nakipag-away siya sa kanila sa bowling alley. Gayunpaman ay hindi nagbigay ng malinaw na sagot si Iguchi kay Tanzawa. Dahil pakiramdam niya ay sarili niyang problema ang pakikitungo sa gang na iyon at gusto niyang hawakan ng mag-isa iyon. Ngunit malaki ang pasasalamat ni Iguchi kay Tanzawa sa pag-aalala sa kanya. Samantala sa base ng Kalabang Gang si Kazumasa ay nagkaroon ng malaking plano na salakayin ang gang ni Tanzawa. Plano nilang habulin ang bawat pinuno ng gang. Nang hindi inaasahan ang nakababata ni Ryo na nagngangalang Megumi na nagkataong nandoon ay nakaramdam ng labis na pag-aalala kay Ryo matapos malaman ang tungkol sa plano. Si Megumi ay nagplanong umalis sa lugar upang ipaalam kay Ryo ang tungkol sa malaking plano na isasagawa ng gang. Ngunit napansin ni Kazumasa ang mga galaw ni Megumi at may isa pang plano kung saan siya inalok niya si Megumi ng mga gamot. Sa kabilang banda ang gang ni Tanzawa ay nagkukumpulan sa restaurant ni Uncle Kim. Nagsasaya sila sa kanilang oras doon bukod pa sa malapit sa bowling alley ang restaurant ay naghahain ng napakasarap na pagkain. Si Mrs. Kim ay napakabait at madalas nagbibigay ng libreng pagkain sa mga gang members. Pagdating ni Ryo sa restaurant parang naghinala si Kigo sa kanya. Dahil pakiramdam niya may tinatago si Ryo matapos tawagan siya ni Megumi. Pagkatapos kumain sa restaurant ni Uncle Kim, si Abe ay nagtanong kay Iguchi na mag-usap sila ng pribado. Inutusan din niya si Shogo na dalhin ang motor niya sa gas station at sinabing sasamahan niya siya mamaya. Pagkatapos niyang kausapin si Iguchi sa pagkakataong iyon ay talagang nag-aalala si Abe na masangkot muli si Iguchi sa laban ng mga gang. Dahil natatakot siyang baka mauwi sa juvenile detention si Iguchi. Ayaw ni Abe na magalit si Mrs. Kim na nagmamalasakit ng marami tungkol kay Iguchi. Nadismaya si Iguchi at hindi sinasadyang nasaktan ni Iguchi ang kanyang balikat. Si Chihiro ay nakita kung ano ang nangyari sa pagitan nila ngunit hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Nang hindi nagpapaliwanag ng anuman ay iniwan sila ni Abe. Sa kanilang paglalakad sa istasyon sa wakas ay tinanong ni Chihiro si Iguchi tungkol sa kung ano ang nangyari sa pagitan nila ni Abe. Si Iguchi pagkatapos ay ipinaliwanag na ito ay isang mabilis na pangyayari. Nilinaw niya na hindi ito isang mahabang laban, ngunit isang maikling sandali lang ng tunggalian. Nag-aalala si Iguchi sa maaaring mangyari kung mas lalaban siya. Matapos marinig ang paliwanag ni Iguchi ay tila nagulat si Chihiro dahil ngayon lang niya nalaman na nakalabas na si Iguchi sa juvenile prison. Pero naintindihan niya na talagang nagmamalasakit si Abe kay Iguchi. Kahit na mukhang matigas ito sa labas, alam niyang gusto ni Abe kung ano ang makakabuti para kay Iguchi. Sa kabilang banda ay nakaramdam ng kirot si Abe sa kanyang balikat dahil sa lakas ng paghagis sa kanya ni Iguchi. Ngunit sa kabila ng pisikal na kakulangan sa ginhawa ay hindi nagtanim ng sama ng loob si Abe kay Iguchi. Kahit paminsan ay pabigla-bigla at mayabang si Iguchi.
Nakita ni Abe na si Iguchi ay nagpupumilit na lumayo sa gang at lutesin ang kanyang mga problema sa kanyang sarili. Hindi nagtagal matapos ang kalabanggang na pinamumunuan ni Kinzo ay pinalibutan si Abe at Shogo. Kasabay nito sinalakay ng ibang mga miyembro ang lihim na base ng kanilang gang. Si Koji din ang nanguna na puntiryahin nila ang Yakiniku restaurant ni Uncle Kim. Samantalang si Kazumasa nilusob ang mga lugar kung saan tinutuluyan ni Takeguchi Keo, Suya at Keiji. Sa sandaling iyon ay hindi alam ni Tanzawa ang tungkol dito. Ngunit ito ay isang malaking away sa pagitan ng dalawang gang. Pagkatapos ng biglaang pag-atake ay nakatanggap si Iguchi ng isang nag-aalalang tawag mula kay Shihiro na nagsabi sa kanya na maraming miyembro ng gang ay lubhang nasaktan at ngayon ay nasa ospital. Nang dumating si Iguchi sa ospital nalaman niya kung gaano ito kalubha. Kung saan kailangan ni Shogo ng 2 tahi sa kanyang ulo at nagkaroon ng bali ng tadyang at braso. Habang si Abe may 2 bali sa tadyang at 1 bali sa binti at 8 sugat. Ang isa ay malubha at nawalan ng malay at nasa kritikal na kondisyon. Kahit na mayroong 15 na umatake ay naniniwala si Soya na matigas si Abe at hindi madaling sumuko. Ngunit nag-alala si Suya sa balikat ni Abe at inisip na baka nasaktan siya ni Iguchi nang umalis sila sa restaurant ni Uncle Kim. Ilang sandali matapos dumating si Ishido at ang kanyang team sa hospital para imbestigahan ang away sa pagitan ng dalawang gang. Sa sandaling iyon nilinaw ni Tanzawa kay Ishido na si Iguchi ay hindi bahagi ng gang at kaibigan lang siya. Kaya inaresto ni Ishido ang lahat ng membro ng gang maliban kay Keiji. Habang naglalakad si Chihiro at Keiji, biglang dumating ang isang sasakyan at mga miyembro ng kalaban na gang. Kinuha nila si Chihiro at sinabi kay Keiji na kung gusto nilang bawiin si Chihiro, kailangan nilang makipagkita sa kanila sa lumang factory building. Kinabukasan ang mga leader ng gang ay pinalaya na ng mga pulis. Sa labas ng Yakiniku restaurant tinanong ni Kigo si Ryu tungkol sa kanyang kamakailang pag-uusap nila ni Megumi sa telepono. Pagkatapos na inamin ni Ryu ang kanyang pagkakamali nagpahayag ng pagsisisi at ibinunyag na ibinahagi niya ang lahat ng impormasyon sa kalabanggang. Inamin niya na napilitan siyang gawin ito matapos magbanta ang kalabanggang na isali si Megumi sa mga aktibidad na may kaugnayan sa droga. Nang malaman ito si Tanzawa ay nagalit at tinutusan si Ryu na umiwas mula sa karagdagang pakikipag-ugnayan. Kasabay nito ay nakatanggap si Suya ng isang nakababahalang tawag mula kay Keiji, na nagsasabi sa kanya na si Chihiro ay dinukot ng kalabanggang. Nang marinig si Tanzawa ay nagpasya na harapin ang sitwasyon ng mag-isa. Upang maiwasan ang kanyang mga kaibigan na makakuha ng karagdagang pinsala, tiniyak niya sa kanila na huwag mag-alala. Iginiit niya ang kanyang kumpiyansa sa paghawak ng sitwasyong ito. Gayunpaman hindi papayag si Iguchi na mag-isa si Tanzawa, dahil para sa kanila ay higit pa sa pagkakaibigan sila. Nakakagulat na nagpasya si Ishido na palayain sila ng kusa, dahil gusto niyang mahuli ang kalabanggang na mahirap hulihin. Habang naglilinis si Iguchi matapos ang insidente sa restaurant ni Uncle Kim. Nang nagmadali si Keiji na may masamang balita, sinabi niya na kinuha ng kalabanggang si Chihiro at hiniling na pumunta siya sa lumang factory building sa Hayama. Pagkatapos noon ay mabilis na sumama si Iguchi sa iba pang miyembro ng gang upang iligtas si Chihiro. Hindi nagtagal matapos nilang marating ang lumang pabrika. Nagsimula ang laban sa pagitan ng dalawang gang. Sa panahon ng kaguluhan nagpakita si Ryu sakay sa isang kotse at ginamit ito upang harangan ang pinto ng pabrika na humihingi ng tawad sa pagtataksil sa kanila. Gusto niyang tumulong sa pagliligtas kay Chihiro sa pamamagitan ng pagpigil sa mga kaaway sa labas. Na nagpapahintulot kay Kigo, Tanzawa at si Iguchi na pumasok sa loob at harapin ang mga pinuno ng gang. Sa pagpasok si Kigo ay naghanda upang harapin si Koji. Habang sinasabi kina Tanzawa at Iguchi na umakyat sa itaas upang iligtas si Chihiro. Isang matinding labanan na hinarap ni Kigo si Koji ng diretso. Habang sina Iguchi at Tanzawa ay pumunta sa silid kung saan si Chihiro. Ngunit wala si Kazumasa, inutusan ni Tanzawa si Iguchi na harapin si Kinzo. Habang siya ay pupunta sa bubong upang harapin si Kazumasa, si Iguchi ay nagsimula sa isang masigla at agresibong pakikipaglaban kay Kinzo. Kasabay ng pagdating ni Tanzawa sa bubong at mabilis na hinarap ang mga alipores ni Kazumasa. Pagkatapos si Tanzawa ay nasangkot sa isang matindi at mabangis na paghaharap sa pinuno ng gang. Matapos talunin si Kazumasa, si Tanzawa ay bumaba at natagpuan si Iguchi na natalo rin si Kinzo at sinusubukang palayain si Chihiro. Biglang si Kazumasa na sinubukan pa rin silang pigilan sila gamit ang isang pistol. Ngunit si Kinzo na nakatayo sa likod sa pag-iisip na ang kanilang pagkatalo ay nangangahulugan na hindi na dapat mag-away. Kaagad pagkatapos nilang marinig ang mga sirena ng pulis at hinimok sila ni Kenzo na mabilis na umalis sa pamamagitan ng emergency na hagdan sa likod ng gusali. Sinabing tapos na ang pamumuno ng kanyang gang at nangakong pananagutan ang pakikitungo sa mga awtoridad.
Pagkatapos noon ay nakilala ni Kinzo si Ishido at ipinaliwanag na ang away ay problema sa loob mismo ng kanilang gang at walang kinalaman ang ibang mga gang. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood kaibigan.